Kuya Dado, Magandang umaga, magandang umaga. Ano masasabi niyo ron sa mga nanggugulo, yung mga nanggugulo dyan? Kasi ang sinasabi, kasama daw natin sila. Hindi Ayan. natin kasama Ikaw na yan. magpaliwanag. Hindi natin kasama yan kasi basta pagka ng gulo, hindi natin kasama. Yung kaninang umaga, Mindiola, hindi ko, ang pinapatanong ko nga doon sa mga dito, mga leader, sino ba yung kaninang grupo yun? Ba't nyo papapukin yung polis? Ba't nyo lulusubin? Ang instructions ko nga huwag pakialam. Huwag nyo pilitin yung polis na upakan kayo ng polis. Pinrovoke niya yung polis. Kaya kami si Colonel Metran, General Metran, sinabihan ko, mag-vlog ka. Sabihan mo, yung polis, pagka pinukpo kayo, pukpukin nyo yung tao. Kasi you are defending yourself. Tama yun. Pinalo kayo ng kabab ng mga nagrarally, paluin nyo yung ulo. Pero yung sinasabi ko na yung wag mangunguna yung polis ng mamalo ng ulo ng kababayan natin kasi peaceful yan. Ito ngayon ang naging problema. May trending ngayon. Trending na yung mga nangyayari ngayon, parang pakananak administration. Hindi natin alam na parang may yung kagay kanina sa Mindiola, panay mga aktivista na pulahan di ba? Yun ang inaalam natin. Yun ang inaalam namin. Pwedeng sadya yun. Sinadya yun, para magulo. Ang purpose nila, para mabuwag tayo. Para Isa yun. saka para mawalan ng credibilidad, and then they will blog about it or they will get mainstream media na siraan. Siraan tayo. Pero nililinaw natin, kuya, atin ba yun? Hindi atin yun. Hindi ko nga kilala No. Ngayon pinapatanong ko dito, kung sino man, hindi ko rin alam bakit ganun? Kaya nga sabi ko, kung merong action na aatakin ang Mindiola, hindi ako sasama at yung tao ko hindi sasama. Bakit? Ba't uupakan yung mga tao ron? Pipwersahin nyo na mag-depend yung PSG at yung mga polis. They will defend Malacanang. Alam ko yun. Ilan na yung dinaanan natin. Kaya ang instructions nga namin, kayong mga PNP, pagka inupakan kayo ng mga sibilyan, putang na, upakan nyo. Paluin nyo rin. Putang na, you are authorized by law na i-defend yung sarili nyo. Parang yung sinasabi ni Duterte na pagka nanlaban, upakan nyo. Ito, anong pagkakaiba niyan? Mga aktivista na nanggugulo. Ang problema dito, kung it was planted, premeditated, na guluhin, pukpukin yung polis, wala silang pakialam na masaktan yung mga polis. And then, ibibintang sa Duterte. Yun na. Yun yung problema. Yun na. And then, magkaroon ng reason. At ang higit sa lahat, baka pati ang pangalan mo at ng ibang mga kaibigan natin, tulad ni Kuya Mitran, dadamay na rin. Okay lang, damay nila kung gusto nila. Pero hindi dadamay sa kasiraan. Hindi, okay lang, demanda nila kami, I will be acquitted. Kasi, Kami nakakaalam, wala namang kayo ginagawa ang instructions nga namin sabi sa mga pulis na pagka kayo sinaktan, saktan nyo rin. Kasi ang instructions ka naman dito sa atin, pag sinaktan kayo ng pulis, saktan nyo yung pulis. Why? Because ang batas para sa lahat. Hindi pwede na yung isa magtitimpi, upakan ka ng pulis, kagaya yung KOJC experience, ayaw ko maulit yun. Kasi mali talaga yung pulis doon. Ngayon, mali na yung civilian, uupakan yung polis na nakalinya at nagdedepensa. Militanteng grupo yon, hindi yun yung Duterte. Militante yun. Ngayon, ewan ko kung merong nag-orchestrate nito na in cahoots with the CPP, NP, NDF. Meron kayo idea? Ginugulo Wala, hindi ko alam Hindi ko pa na-assess the situation That's why I am also monitoring kung ano nangyari. Kasi ang masaklap ko yan sa atin ibinibintang Yung mahirap Hindi nga, planado yun. Walang bintang nila ko, bintang nila. Basta ako, instructions ko sa mga PNP natin at mga AFP natin. May vlog na tayo dyan ngayon. Binlag na nga na yan. So maliwanag wala tayong kinalaman sa mga yun Kaya sabi ko nga dito, yung sa EDSA Shrine, huwag nyo hawain yung polis. At pinasabihan ko yung mga polis na pagka kayo inaway, sabihin nyo sa akin. Pagka pinukpok kayo ng mga civilian yan, pukpukin nyo. Putang na, hindi pwede, walang disiplina. Ano tayo, inaaway natin ng Pilipinas, ginugulo. Kaya ang tingin ko, may nanggugulo rito. Yan. Para mawala yung kredibilidad ng peaceful rally ng Duterte.
Yun. Ang gusto kasi lang, magdasal lang. So, nandiyan na yung mga polis. Kaya ako ngayon, hawak nila yung EDSA shrine. Ewan ko anong gagawin ngayon ng mga tao. Ang ano na lang dyan, pati mag-mall na lang kayo, it is still your right na gumalaw, umikot. Pero yung, huwag niyong ipipilit, yung pumunta kayo dyan, and then mamumukpo kayo ng polis. Kagaya yung example doon sa Mendola. Pangit yun. Pinipwersa niya yung polis to become your enemy. They are supposed to protect you. Yun yung message. The PNP is there, the AFP is there to protect you. Yun yung essence ng lahat ng to. We resolve this peacefully. Ang taong bayan, sasabihin lang nila yung grievances nila. They're seeking redress. Dapat mag-hair follicle drug test ang presidente, si Bongbong, para malinaw. Ay, hindi ako nagdodroga. Tumatawa lang. Oh, mag-hair follicle test siya. Tapos sagutin niya yung mga pera. Yun yung sagutin niya yung pera. Ayaw nga, wala nga, tahimik ka eh. Kaya nga nagagalit palalo yung tao. You want this to end, you settle it, bigyan mo ng panahon yung tao. Kagaya nung binigyan ka ng panahon ng tao, nung eleksyon, nung kukumpanya ka, binigyan ka ng oras ng tao, nakinig ang tao, binoto ka. Kaya ngayon, ang gusto lang ng tao, bigyan mo sila ng oras. Yun lang ano. Kaya nga ito, somebody is moving here. Who will be affected in the event na magkaroon ng change over? Eh, sino yun? Ayun na. Sino yun? Natatakot sila? Baka uusigin sila ng taong bayan? Mau-audit sila ng taong bayan? Na yung mga ninakaw nila, hindi nila ma-explain. Eh, paano kung nagka-death penalty? Takot sila, baka upakan sila ng taong bayan. Ngayon, alam niya ng PNP, alam niya ng AFP. Kaya nanonood lang sila. Kaya nga kami, sinasabi namin, para maiwasan yung gulo, wag na uupakan ng polis yung mga sibilyan. Kasi magkakagulo mismo. Ako mismo, sasabihin ko, mag-People's Revolution para to give the message na walang pukpukan gaya ng KOJC. They are there to protect you. Yun yung mandate. Pero at the same time, two-way, dapat yung tao, hindi mo pukpukin yung polis. Kaya nga polis yan eh. Pupukpukin mo, and what are you getting into? Anarchy. Walang lawlessness. Correct. And that is a reason to declare martial law. Baka doon tayo papunta. No? Baka doon tayo papunta. Kaya mga kababayan, dapat maghinay-hinay kayo. Na baka may naglalaro dito na mas malaki, mas malalim ang gustong gawin, and then makikinabang sila. Kung mag-declare ng martial law o kaya masira ang mga Duterte, sino yung makikinabang? In the end, hindi sila mahuhusgahan ng taong bayan. Kasi gagamitin nila yung batas eh. And then ngayon, sinisiraan na kami. Ako. So, klaruhin natin kuya ha, klaruhin natin to. Yung mga nanggugulo dito, at kung saan pa man, hindi yan utos ninyo. Wala kaming Wala kami Maliwanag, kinalaman yan. maliwanag ha, malinis. Very clear. Oo, kasi may lumalabas na utos nyo daw. Okay, maliwanag, hindi. Hindi ito galing sa inyo, kuya ha. Maliwanag ha. Ulitin ko po mga kababayan, hindi po ipinag-utos ni Kuya Dado at na kung sino pa mang nandito kasama namin. Ayan, marami ho kami. Ayan, hindi po, wala po silang kanilaman. Malinis po sila. Ayan, so yun lang po. Kuya Mga Dado. kababayan, ano lang, isa lang ang Pilipinas. Huwag tayong ang kinin natin ang Pilipinas. May problema yung Pilipinas. May problema sa leader, may problema sa panggagancho, pang-aabuso, binababoy ang institusyon, ginagamit ang batas sa kapakanan nila. Yung batas one-sided eh. Pwede kang banatan, pero sila hindi mo pwedeng banatan. Kaya baliktad. Weaponizing the Constitution. And doon tayo nagagalit. The Constitution is ours. Yung ideals na gusto natin mangyari sa Constitution, yung magandang Pilipinas. Hindi pwede yung walang yang Pilipinas. Hindi tama yung ideal na droga. Gusto mo ba yung anak mo maging lulun sa droga? OFW ka? Makita mo yung pamilya mo addict na o kaya na-rape ng mga turugista? Gusto mo ba na yung anak mo maging magnanakaw kasi nakikita nila sa Congress, nakaw lang nanakaw ng pera, na ubos na yung kaban ng bayan? Gusto mo ba, mangako ka ng mangako,
pero hindi totoo pa rin ang anak mo. Kasi ganyan yung nakikita nila eh, pangako para magkaroon ka ng posisyon and then hawak mo na yung posisyon, hindi ka na, wala na, parang wala ka na pakialam sa taong bayan. And then gagamitin mo lahat, pera na ninakaw mo at saka yung konstitusyon, yung batas, para gamitin yung AFP at PNP na ang pinangako, sworn duty is to protect the Filipino people, protect the Constitution. Malinaw. Ngayon, ang Duterte, sinasabi yung peacefully ma-redress yung kanilang nakikitang mali. Walang masama doon. Walang masama. It becomes bad pagka ginamita mo na ng dahas. Kaya namin psychologically sinasabi, wag niyong pupukpukin para hindi magpagamit ang PNP at AFP para upakan ang mga sibilyan. Pero yung nakita nyo sa umaga kanina, pinanatan yung mga pulis. Puta nga, kaya nga sinasabi ko Labas tayo ron. wala. Sabi Wala ko nga tayo. dito sa mga tao, sabihin nyo sa mga pulis, hindi kami yun. Yun. Hindi kami yun. Maliwanag. At ang instructions namin, sabi ko pa nga, sabihin niyo yung police pagka may nang away sa inyo, sumbong sa akin. Sumbong sa akin ng police. At ako mismo, sasapakin ko yung tao. Ayan. Tarantado. It is the mandate of the police also to protect themselves. May pamilya yan. Correct. Ba't yung awayin? Kaya ayaw ko kami tumatayo FGF. Nag-gitna eh. Yung mahirap yung parte. Oo. Klaro Gitna. yung sinabi mo. Yun yung sinasabi namin, gitna kami. Klaro eh. Ayaw namin na mag-away yung dalawang political na grupo. Kaya kung mag-away yan, civil war tayo. Yun yung iniiwasan namin eh. Yun yung iniiwasan namin. So, kung ako pang mali, ay good luck sa inyo. Kahit ako, pusasan nyo, kulong nyo ako, okay lang. Firing squad nyo, okay lang. Walang pakay. Mamamatay din naman ako. Ilang beses na ako dapat namatay. Pero yung Pilipinas, may iwan, magsi-civil war. Gusto nyo yung revolusyon? Punta na. Okay, maraming salamat kuya. Okay. Salamat kuya. Thank you. Apo.